Saldico takot umuwi dahil ipapapatay daw ni Vice President Sara Duterte. Nako, ano naman kaya itong fake news na naman to? Duterte na naman. So kinakalat nga po ngayon ng mga loyalistang vlogger at mga dilawang vlogger, pati ang mga pinklawan, mga mukhang taing vlogger, na etong si Saldico ay ipapatumba daw ni Vice President Sara Duterte. So panibagong diversional tactic na naman ho ito ng mga animal. Kasi alam nyo sobrang delikado po ito kasi mamaya kukwento ko sa inyo kung bakit napakadelikado nito. Etong ginagawa nila kay VP Sara. No, kasi may mga rin tayo na pwedeng mangyari na etong si Saldico ay ipatumba ni Tutut. Tapos ibintang na naman sa mga Duterte. So ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. So bago muna ko yun doon, paki-like and share po itong video na to para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. At dito, may papakita muna ako sa inyong picture na itong si PBBM ay dadalaw na bibisita sa Cebu. Bibisita lang naman. Tangina, no? Sarap buhay. Wala namang masama kasi doon, no, 'di ba? Wala namang masama doon. Oo, bibisita lang naman si BBM sa Cebu Ito naman kayo. Masyado naman kayong diyan. Bibisita lang naman yung tao doon. 'Di ba? Nagkaroon ng bagyo. So panibagong bagong bagong sa kanyang mata o bagong paningin. Kaya bibisita lang naman. Ito naman kayo, masyado kayong kay BBM. Best president ever nga daw Ay, nako. Hindi tayo na bibisita ka lang no? Ay lang, bibisita lang siya. Tapos oy, shout out sa mga taga Cebu. Parating na po ang 20 pesos per kilo na bigas. Maganda po kayo ng inyong pera. Ayop na yan. Maganda po kayo ng pera nyo Oo. Malapit na po si PBBM dyan. Maganda po kayo ng pera nyo at bibigyan po kayo ng bibigyan po kayo ng mga dyan, ng bigas. Ay hindi pala bibigyan, bibentahan po pala kayo. Handaan nyo na po Yung mga siguro yung mga naanod yung mga wallet dyan sa Cebu, nyo po, tawag dito, hanapin nyo na muna para may pangbili po kayo ng napakalaking tulong po na maibibigay po sa inyo ng Administrasyong Marcos, papunta na po siya, papunta na po. On the way, At wag po kayo mag-alala kasi nandyan na po ang 20 pesos per kilo ng bigas. Tangina. Ay, naku po. Ayaw ko pa talaga. Sabi, alam mo yung tipong nananalangin tayo na sana may sumunod na presidenteng maayos kay Pangulong Duterte. Putang na. Yung binigay sa atin, may sapak sa utak No? Ayop na yan. Lakas mo, BBM. Tapos proud na proud sa yung mga tanga mong vlogger. Uy, si BBM, nasa Cebu. Yan, mga didilis. Mga DDS, nasa Cebu na si BBM. Anong pakialam namin kung nandun siya? Andun siya kasi magbebenta na naman siya ng bigas. Billionaire mindset. Ang ganda. Yan ang mga gusto ko sa namumuno sa gobyerno. Talagang yung mindset niya po tawag dito pang abnormal. Yung mindset niya po pang business. Business nga naman. Business is business. Tangina. Pro, ang gandang business nun kung saan may trahedya, kung saan may sakuna, and doon magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ni Marcos Jr. Di ba? Maganda nga namang mindset yun. Tsaka talagang matatawag na napaka-cool, napaka-malupit na mindset po yung mga ganon dahil biruin mo ubos agad yung benta mong bigas noon. Syempre, walang-wala yung mga tao doon. Ewan ko lang kung may pera pa ba yung mga tao doon. Nasalanta po yun.
Hindi ko alam kung ano, pero magandang mindset po yun ni Pangulong Marcos Jr. ha. Dahil sure na sureball po na mabili ang 20 pesos per kilo ng bigas. Tangina. Pupunta, bibisita, magbibenta ng bigas, no? Lupit mo, dong. Ito pa, ito yung pinakamasakit. Sabi dito ni Bambari 4, sabi niya, 26 billion of flood control funds for Cebu. Yet we are uploaded to the max. Siyempre, nandiyan yung attack dog ni Marcos Jr. Siyempre, baka alam mo na, masupalpal at mapanood pa to ng iba pa nating mga kababayan. So, siyempre, anuhan agad to ni Auntie Claire. Sabi dito ni Auntie Claire, kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ni President Bongbong Marcos. Ay, nagagalit ba si Pangulong Bongbong Marcos? Nagagalit pala siya. Saan po siya nagagalit? Saan po siya nagagalit, Auntie Claire? Sa nagiging mabili yung 20 pesos per kilo niya na bigas? Saan po siya nagagalit? Pakilinaw po ha. Tangina, bobo ang hayop. Malamang magagalit talaga to. Una-una ito yung namumuno doon. Tapos malalaman niya 26 billion yung budget doon sa flood control. Tapos putang ina, biglang bumaha ng ganun doon sa Cebu. Ikaw ba naman doon? Sige, ikaw nga doon. Palibasa kasi hindi ka naapekto ang hayop ka eh. Sana yung bahay ni Auntie Claire, yung tipong iiwasan lahat ng bahay. Yung bahay lang ni Auntie Claire yung ng baha. Sabihin na naman ni Auntie Claire, wala naman po. Wala naman pong baha. Lumabas naman po ako ng bahay, wala naman po. Ay, nako po. Ay, wala tayo. Sabi nga nila, pag bulok ang namumuno, bulok ang leader, bulok din to. Ano pabasaan mo dyan, di ba? So, dito tayo sa issue. Dito kay Saldico, takot mabarel sa gitna ng mga banta. May mga banta daw. Ito po yung video na pinapakalat po ng mga tanso dugyot vlogger, na kung saan ay sinasabi ho nila na ang magpapapatay daw kay Saldico ay etong si Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ano na naman kaya tong kagaguhan? Ano na naman kaya tong kagaguhan yung pinagagawa? Sige, panoorin natin. Takot umanong mabaril. Kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakakuha na ng abogado to say something. Amerikano pa ata to. Ang abogado na nagbitiw na kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruby Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So, I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla has already said that he intends to file these cases observation by mo lang pala yun, November 25. Okay. November 25. No? Assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang Ombudsman.
Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umano'y pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth. Na hindi naman yung pinupunto kung bago lang siyang congressman eh. Bago nga siyang congressman, matagal na siyang kontraktor. Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y Ghost Flood Control Project. Tutanga na, biglang tinanggi. Biglang tinanggi na hindi daw siya, naku po. Sa Oriental Mindoro dahil nag-divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA. Tangina, no? So, hindi daw siya member ng hindi daw ito member ng si Saldico, hindi daw member, hindi daw dito sa SunWest Corporation. Ang galing. Ayop na yan. Biglang no? Biglang tanggi na hindi daw siya yung dun sa SunWest Corporation. Ganito yan, ito nga ito ay katulad niyang nasa picture na yan. Takot umuwi si Saldico dahil sa banta sa kanyang buhay. Bago tayo mapunta doon kay Vice President Sara Duterte na pinagbibintangan nga nila dito, una-una, si Martin Romualdez hanggang ngayon buhay pa rin. 'Di ba? Hanggang ngayon buhay pa rin si Martin Romualdez na sabi nga natin, hindi magagawa ni Saldico itong pagnanakaw niya kung hindi dahil kay Martin Romualdez na isa sa pinaka matatag or malakas na backer niya. Wala siyang sapat na kapangyarihan para gawin yun. 'Di ba? Katulad nga ngayon, pinapakasuhan daw kakasuhan pa lang, pinagpaplanuhan. Nakasuhan si Martin Romualdez dahil sa pagtalaga niya bilang association chairman or appropriation dito kay Saldico. I-correct nyo na lang ako sa comment section kung nabubulol ako, ha? Ngayon, kung si Martin Romualdez nga buhay pa hanggang ngayon, na sobrang galit na galit ang mga Pilipino na katulad niyan sa Cebu ngayon, ang daming namamatay. Ang daming namatay sa baha dahil sa kakulangan at sa pagiging sa korupsyon sa flood control. So marami ring mga nasirang mga establishment at mga kabahayan at talagang kawawa yung mga kababayan natin doon sa Cebu. Ngayon, papunta tayo doon sa natatakot ka umuwi dahil sa banta sa buhay mo. Una-una, hindi kaya ito po ay hindi naman po pagbibintang. Pero ito po ay isang hula lamang, no, isang hula lamang na kung na hindi kaya ang magpapapatay kay Saldico ay si Martin Romualdez. Kasi si Saldico kasi ang may hawak ng lahat ng ebidensya laban kay Martin Romualdez na talagang magdidiin sa kanya. No? Hindi niya, ulitin ko, hindi magagawa ni Saldico ang pagnanakaw kung walang backer, kung hindi siya binakiran or hindi siya pinrotektahan ni Martin Romualdez. Diba? So dalawa lang ho yan.
si Marcos Jr. or si Martin Romualdez po ang pwedeng magpapatay or magpabaril. Nandyan nga, di ba? Magpabaril dito kay Saldico para hindi niya masabi. Kasi alam naman natin na protektado ni Marcos Jr. si Saldico, si Martin Romualdez, di ba? So hindi nga nakakasuhan, puro lang kaso-kaso daw, wala daw sisinuhin. Pero yung pinsan niya na tinuturong mastermind at lantaran naman na, taraparapan naman na si Martin Romualdez ang tawag dito, ang mastermind sa nakawan sa flood control, hindi naman nakakasuhan. So talagang maituturing natin yon na pinagtatakpan ni Marcos Jr. Itong si Martin Romualdez, itong kanyang nasnip. Balik ta rin yung pinsan. Ngayon, bakit nga ba na bakit nadadawit dito yung mga Duterte? Kasi ganito nga, 'di ba? Alam naman na natin, ilang beses na natin inilabas dito 'yan sa ating channel na maraming binabayaran or maraming mga vlogger pages, maraming vlogger na binabayaran di umano etong si Martin Romualdez para suportahan siya or pabanguhin siya sa social media. Mapa TikTok man, Facebook man, or YouTube. So ilang beses na natin dito nilabas yan at hindi na natin kailangan pang ipakita ulit ngayon. Ngayon eto po, ang pinapakalat po ng mga bayarang vlogger, ang tinutumbok daw ni Saldico na magpapapatay sa kanya ay etong si Vice President Sara Duterte. Sabi ko, bakit kay papapatay ni BP Sara? Unang-una, nung nandito ka pa nga, bakit nung nandito ka pa, ba't hindi pa ginawa sa iyo yun? Matagal mo nang tinatarantado si Vice President Sara Duterte. Kung talagang yun ang plano ni Vice President Sara Duterte, edi sana ginawa niya na nung nandito ka pa. 'Di ba? Nung nandito ka pa sana ginawa na 'di ba? Alam naman natin 'yan na nung nandito pa tong si Saldico, todo banat yan kay BP Sara Duterte. Nagbasa pa nga ng script yan na habang may hearing sa Congress, 'di ba? Sasabihin niya, tapos may interview pa siya na, Budol, wag mo, ulitin ko po, binubudol na naman po ang taong bayan. Diba? May mga ganun-ganun pa siyang interview. Ngayon, parang napaka-posible naman na ipapapatay ka ng mga Duterte or kung sino man sa mga Duterte or si Vice President Sara Duterte. Nung nandito ka, ba't hindi niya pa ginawa? Kung gusto kang ipapatay ng mga Duterte, dapat noon pa. Nung una pa lang nung nandito ka na ginagago mo sila. 'Di ba? Noon pa lang dapat. At saka ito pa, paalala ko lang ho sa inyo. Ginamitan po ng office or ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng confidential fund. Kaya nalaman ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa laptop scam. So kung doon pa lamang na may plano na po si BP Sara na ipatumba itong si Saldico, dapat noon pa lang. Kasi noon pa lang alam na ni BP Sara na talagang kawatan tong hinayupak na to. Apakalinaw ho niya na. Diba sinabi ni BP Sara na ginamit po namin ng confidential fund ng Office of the Vice President para matukoy kung sino yung mga magnanakaw at mga demonyo sa loob ng gobyerno. At ang lumabas nga doon ng isang nasampulan, alam ko marami pang hawak Marami pang hawak si BP Sara Duterte ng mga ebidensya laban sa mga kumag na to. At ang lumabas po doon yung laptop scam ni Saldico. Ayun po yung pinaggamitan ng confidential fund. Kaya nga 'di ba kung pagdudugtong-dugtungin natin, sinabi ni Vice President Sara Duterte noon at sinabi niya na may pinagtanungan daw itong si Saldico na isang congressman na kaibigan ni BP Sara na okay lang ba natanggalan namin tanggalin namin yung confidential fund ni BP Sara. O 'di ba? Sinabi ni BP Sara noon 'yan. So kaya pala gusto nilang matanggal yung confidential fund ni BP Sara Duterte dahil nalaman na siguro nung mga panahon na yun netong si Saldico
na siya yung unang tatrabahuhin doon sa confidential fund na yun. Dahil nga may mga una pa siyang ginagawang pagnanakaw. Sa tutusin nga, dapat iniimbestigahan din niyang laptop scam na yan. Kaso pinagsusunog na yung mga dokumento doon at pinakita na rin natin dito sa vlog yun, no? Na pinagsusunog yung mga dokumento doon sa laptop scam na yon. Ngayon, kung may tao ba talagang posibilidad na maaaring magpatumba dito kay Saldico, kung iisipin natin, hawak ni Saldico lahat ng alas laban kay Martin Romualdez. Hawak ni Saldico lahat ng ebidensya kung sino talaga ang mastermind sa flood control scam. Dahil siya ang ginamit ni Martin Romualdez na para makapagnakaw sila ng pera sa pera ng taong bayan. O baka sabihin na naman ni Banjan, so ganun pala Jay, what if na ituro ni Saldico si BP Sara Duterte, so maniniwala ka rin doon sa mga ebidensyang hawak-hawak ni Saldico? Malamang hindi. Bakit ako maniniwala? Una-una, hindi naman si BP Sara ang nasa likod niya, kundi si Martin Romualdez. Tanga ka ba? Diba? Kaya nakakapagnakaw si Saldico dahil sa pamamagitan ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, pag halimbawa na, kasi tunog na tunog din po yung issue na yan na kapag nagturo daw or maaari daw ituro ni Saldico si BP Sara na mastermind sa flood control scam. Yan daw yung isa pa sa mga plano nila. So ngayon pa lang, sinusupalpal na ho natin yan, no? So talagang malabo ho na si BP Sara Duterte ang magpatumba dito kay Saldico. Maaaring pwede, baka, or siguro, pwedeng si Martin Romualdez ang may tangka sa buhay ni Saldico. At hindi si BP Sara. Yun yung nakikita ko Yun yung nakikita ko kasi sa ulitin ko, hawak ni Saldico yung yung alas laban kay Martin Romualdez. So kaya nga nila pinalipad yan, kaya nga nila pinaalis agad yan na hindi nila binabalita agad, di ba? Sa totoo nga lang, kaya nga patuloy po na bumabagsak yung views ko, palagi pong pinapareport sa mga dami account ng channel ko. Kasi nga, bago pa po mailabas sa TV, sa ibang mainstream media, yung issue na etong si Saldico ay nasa ibang bansa na, mas nauna po akong nagbalita nun. Mas nauna po ako nagsabi na may nalaman akong impormasyon at ako ay nanaginip. Hindi pala nalamang na impormasyon. Ako po ay nanaginip na etong si Saldico ay nasa ibang bansa na. So nakailang content na ako noon. Siguro mga 10 content na ganun po. Na etong si Saldico ay wala na sa ibang bansa. Bago maglabas sila ng report na etong si Saldico ay wala na nga sa bansang Pilipinas. Pinakcheck pa ako ng Rappler nun. Pinakcheck pa ako ng ibang mga kupal na mga network dyan. Yun pala, totoo rin naman pala yung sinasabi ko. Hindi naman talaga ako nagkamali pero pinakcheck nila ako. Ang sakit lang sa mukha nila na mas inunahan ko sila. Ngayon, kaya nga bigla nilang pinali si Saldico kasi nga once na nandito si Saldico, wala silang pwedeng gawing dahilan na para hindi ito ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Congress, sa mga hearing. Wala silang pwedeng maging dahilan Kasi nasa Pilipinas si Saldico, depende na lang pag sinabi nilang nagtatago. So kapag sinabi nilang nagtatago si Saldico sa bansang Pilipinas, automatic yun na talagang maaagad sila na ipahanap si Saldico at ipaaresto, 'di ba? At talaga mapamumukha nila na si Saldico ay guilty sa ibinibintang sa kanya. Kaya nga pinaalis agad to is para hindi ito makaharap sa anumang investigasyon na mapatungkol sa flood control para madawit si Martin Romualdez. Isipin nyo maigi, nakalabas na ng bansa si Martin Romualdez, hindi alam ng gobyerno. Kagaguhan naman nata yun.
Diba? Kabubuhan naman yun. Sobra naman. Hindi, wag nila tayong gawing uto-uto. Nakalabas si Saldico sa bansang Pilipinas nang hindi nila alam. Tapos may lumabas pa na may mga aircraft pa na inilabas din si Saldico. At may isang interview sa Rappler na kung saan ay yung dating, di ko alam, sekretary ba nito ni Saldico na pati daw yung 4 na kotse na mga mamahalin nito ay pinagtatago na rin. Hindi na inililitaw. So hindi natin alam kung yun ba ay 100% na totoo or gawa-gawang kwento lamang nung ini-interview na lalaki na yun. Hindi ko lang mahanap yung video eh. Ayan po, ulitin ko, isa pong malaking fake news yan ha. Yung ginagawa nilang pagbibintang dito kay BP Sara na si BP Sara daw or ang mga Duterte daw ang magpapabaril dito kay Saldico. Inuunahan ko na kayo kasi alam, tsaka ngayon pa lang ay makikita ho natin, hindi na natin, wag nyo na i-check ha, wag nyo na i-check sa mga channel ng mga bayarang vlogger, mga dilawang vlogger, kakamping, tsaka yung mga loyalistang tanga, wag nyo na i-check yung doon kasi magkaka-abuse sila sa inyo. Sa totoo nga lang, kung hindi lang din naman kami ang kanilang content, kung hindi mga Duterte, wala naman talaga manonood sa kanila. Wala naman nagagawang proyekto si Marcos Jr. Ngayon, yun po yun ha. Napakalabo po na si BP Sara or ang mga Duterte ang magpapatumba kay Saldico dahil kung gugustuhin man ni BP Sara, dapat nung nandito pa yan sa Pilipinas. Katarantaduhan ho yun. At kung totoo man yun sinasabi ng attorney ni Saldico, wala ho tayong ibang iisipin na maaaring magpatumba kay Saldico kundi si Martin Romualdez lamang. Dahil si Martin Romualdez dahil si Saldico ang may hawak ng ebidensya at siya ang nakakaalam kung sino talaga ang mastermind sa flood control scam at ayun nga yung si Martin Romualdez. Tana si Martin Romualdez nga buhay pa eh. Diba? Nagpapa-interview pa nga, special treatment pa nga sa ICI eh. Diba? Special treatment pa nga eh. Tapos sasabihin nyo eto pa, walang aircraft si Saldico, abogado ni Saldico, wala do aircraft, diba? Ito pa isa sa mga pinakasinungalingan nila. At eto pang isang fake news. Baka may utang lang sila, abogado ni Saldico sa basura delivery. Baka may utang lang sila, abogado. Ano to? Anong klaseng sulat to? Sino ba nagsabing may mga delivery? Nakita ba nilang tinanggap mismo ng kliyente ko ang pera? Posible kayang may utang lang sila at nagbayad lang sila. Utang na, napakababaw nun. May utang lang naman pala si Saldico, nagbayad lang naman daw. Utang na, grabe namang utang yun. 48 million sa isang bag. Grabe naman utang yun. Ang tanong pa dito, tinan mo, tolongis din tong attorney na to. Ang tanong pa dito, saan kumuha? Sige, halimbawa utang. Saan kumuha si Saldico ng pambayad niya sa utang? Nang ganun kalaking halaga. Aber, sinabi nyo, hindi naman daw siya ng SunWest. Matagal na daw siyang wala dyan. Magkano lang naman ang sahod ng congressman? Nasa 250 to 300K. So, kung yung isang bag na tinuturo na sinasabi ni Orly Gutesa na punong-puno ng pera, putang ina, hindi ma-achieve ng isang congressman yun. Kung sa sarili kong sahod lamang sa pagiging congressman. Ang tanong nga doon, sinabi mo, baka daw bayad utang lang. Saan nakakuha si Saldico ng pangbayad doon sa utang na yun? Tulonggis. Plak no? Oo, at eto nga, ito pa yung isang balita na ilang dating opisyal ng DPWH ay kakasuhan. Ewan ko kung totoo to ha. Bigo umano si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na masawata
ang mga questionabling flood control project. Kabilang yan sa mga idinitalye ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang bagong interim report. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mga dating opisyal ng DPWH ang pinakakasuhan sa ikatlong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain sa Ombudsman. Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at Maria Catalina Cabral, dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza, at 5 pang engineer ng Bulacan District Engineering Office. Ang inirekomenda ng ICI kasong administratibo na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay sa 72.3 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. We'll be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several DPWH officials and employees in obtaining bribes of unwarranted monetary benefits from flood control projects. Tungkol kay Bunoan, sabi ng ICI may supervision at control siya bilang kalihim. Pero tinalikuran umano ni Bunoan ang tiwala ng publiko kaya nasa katuparan daw ang anomalya ng mga senior official ng DPWH. Kawawang Bunoan, gamit na gamit na naman. Bunoan na maging maingat kaya nagresulta raw ito sa anomalya. Ang umano'y kapabayaan ni Bunoan ay patungkol sa proyekto ng DPWH Bulacan 1st District sa contractor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated na pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Sa investigasyon ng Commission on Audit ay hindi na itayo sa sinabing lokasyon ng proyekto. Pero may Certificate of Completion ito nitong May 2025 lamang at nabayaran ito. Kaya bukod sa kasong administratibo, pinakakasuhan din ng kasong kriminal na graft, malversation of public funds, falsification of public documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1759. Sina Alcantara, Hernandez, ang owner ng Top Notch sa Villanueva at iba pang taga DPWH Bulacan District. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bunoan at ng iba pang inirekomendang kasuhan ng ICI. Ang isinumiteng rekomendasyon ng ICI sasailalim naman sa fact-finding ng Ombudsman para malaman kung maiahain ito sa korte. Nakadetene pa rin sa Senado sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa Senado nang malamang magpapasko ang tatlo kasama ang contractor na si Curly Discaya. Posibleng sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project. Pero depende kung mapagbibigyan dahil nakatakda rin pagdebatehan sa plenaryo ang 2026 national budget sa parehong araw. Inaasang iaharap ni Lacson sa pagdinig ang isang testigong anay posibleng magtahi ng mga kailangan malaman para may mapanagot. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento at saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Maski may personal knowledge, kung wala naman sa supporting documents, wag na lang magbanggit. Papadalahan naman ng imbitasyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na kapwa wala pang kumpirmasyon kung dadalo. Joseph Moro. Nangina, no? Wala pang kumpirmasyon kung dadalo. So, ibig sabihin, ito yung pinagkaiba ng mahirap at mayaman. At mahirap, ito yung pinagkaiba ng mga taong walang impluwensya sa gobyerno versus sa mga taong maimpluwensya sa gobyerno. Pero mo, pinapatawag na sila ng pero sila pa ang magdidesisyon kung haharap sila o hindi. Ang galing. Pero kung halimbawa kung ako yan, puta na, dinakip na agad siguro ako dito sa bahay ko. Kahit napakalayo ko sa Luzon, siguro, no? Halimbawa na dito sa Tagaytay, buta na kahit nandito ako sa Bulubundukin, baka nilusog agad ako pag hindi ako dumalo diyan. Anak ng tsaka ito may contempt order to . Diba? Kung hindi ako nagkakamali, may contempt order si Saldico. Ba't parang nakakalimutan nata nila yun? Hindi ko contempt ba? Tama ba? Alam ko na-cite in contempt na to si Saldico eh. Tana parang lang tayo, no? Pinapaikot-ikot lang tayo dito sa kwento na to, no? At eto, nanaginip ako. Eto na siya.
May panaginip ako dito. Asan yan? May panaginip po ako dito. Asan yan? Tutok natin sa mismong mukha niya. Para maganda yung panaginip natin. Talagang sapul na sapul. Yan dito. Yan! May panaginip po ako dito. Ganito nga. Di ba biglang nawala to? Di ba biglang hindi na siya natutukan ng spotlight itong si Bunuan? Ganito, yung panaginip ko ganito. Isa si Bunuan sa mga taong magtatakip para or magsasacrifice, hindi naman totaling sacrifice. Parang ganun na nga rin. Isa si Bunuan sa magsasacrifice or magtatakip para mapagtakpan etong si Martin Romualdez. Panaginip po ito panaginip po. No? Kasi nga ang katwiran sa kanya, parang pangako, hindi ko alam kung pangako or ang pangako sa kanya ni Martin Romualdez ay hindi naman siya makukulong. Makakasuhan siya pero hindi naman siya makukulong. At yan po ang tinitiyak dito kay Bunuan ni Martin Romualdez. Doon po yan sa panaginip ko. Panaginip lang naman yun. So isa to sa parang malasaldi ko or isa to sa mga katulad niyan yung mga engineer. Isa siya sa mga panakitbutas para malihis ng malihis yung issue kay Martin Romualdez. Ito nga si Bunuan. Kasi nga sabi nga doon sa panaginip ko ang sabi nga sige okay lang. Kakasuhan ka para palabasin natin sa publiko na wala tayong sinisino. Para palabasin nila na pati ikaw kakasuhan namin. Pero asahan mo, hindi ka naman makukulong. Ako bahala sa'yo. Kapag sinabi ni speaker, automatic, speaker is speaker. Ganun ba yung pagkakasabi ni speaker doon sa may kausap siya sa telepono? About sa nire-release yung budget, no? Kaya etong si Bunuan, isa to sa mga isa ito sa mga tawag dito sa mga panakipbutas nila. Kasi nga, marami din pong mga netizen na nagsasabi na, "Oy, asa na si Bunuan? Ba't hindi nyo pinapanagot si Bunuan?" Diba? Marami tayong nakikita mga ganyan comments. So ngayon, na-trigger itong mga to at kailangan talaga nilang ipakita sa taong bayan, nakakasuhan nila ito si Bunuan. Para masabi lang na wala silang sinisino-sino. Diba? At ganyan din ang mangyayari kay Martin Romualdez. Kakasuhan din si Martin Romualdez pero hindi siya makukulong. Kasi nga ang pangako ni Pinsan, ako Pinsan bahala. Ako Pinsan bahala. Ako tatagal pa 10 years extended sa pagiging presidente. Ako bahala Pinsan. Hindi ka makukulong Pinsan. Madudugtungan pa ng another 6 years ang termino ko Pinsan. At huwag kang mag-alala, hawak natin ang COMELEC Pinsan. Kung ako man ay pagod na sa pagiging presidente, ikaw ang gagawin ko presidente. Matatalo mo si Sara sa pamamagitan ng 30,000 overvoting. Utangin na 30,000 overvoting. Panalo nga talaga si si Martin Romualdez. Malupit yun. Utangin na 30,000 overvoting. Ayip na yan. Hindi tayo mabubuko Pinsan. Kasi kapag tapos ng eleksyon, sunog agad lahat ng pilos. Natatandaan mo ba Pinsan yung binigay natin sa COMELEC na 9 billion na pondo? Yun ang magpapanalo sa'yo Pinsan. Ay nako, grabe no, lupit no. Mapapa chana all ka na lang talaga dito sa mga taong to eh. Yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kokomento nyo dito sa mga komentaryo at sa mga nireaksyonan nating issue
ngayong araw na to, no? So alam ko naman marami na kayo napanood dito, pero alam mo naman nauna ako dito sa about dito sa pagpapalaganap ng fake news laban na naman sa mga Duterte. Na di umano'y si BP Sara daw ang magpapabaril dito kay Saldico pag umuwi ng Pilipinas. Ano pong may kukomento nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Pasensya na, hindi na ako nakakapag-reply dahil sa sobrang dami naman po din na nagko-comment. So hindi natin maisa-isa, no? Kahit pa paano nag-heart naman tayo. At ayun, yung ano rin po pala, yung tawag dito, pakidamay, paki-like and share tong video na to at pakidamay na rin sa pagsuporta. Siyempre, ang SMNI yan. At ngayon ito, sobrang kailangan ho natin ngayon ng tulong ng SMNI Foundation, ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil alam naman po natin na ito na lang po talaga din ang ano natin, ng malalapitan na talagang walang labis, walang kulang na pagtulong sa mga kababayan natin. Ito po, wala tong pilitan kung sa mga gusto pong mag-donate para maiparating ho doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho ngayon sa Cebu na lubusong nangangailangan ng mga kababayan natin ng tulong. Ayan po yung number ng SMNI. Oo, at may Facebook page po pala yan, SMNI Foundation. Hindi ko lang matandaan kung nailagay ko ba sa description, pero mamaya ilalagay ko na lang. Ayan, may Facebook page po ang SMNI Foundation. Ito naman po yung number via GCash and yan. So bahala na ho kayo kung ano po. Ulitin ko po, wala pong pilitan ho yan, Oo, hindi po pilitan po ang pag-donate dito sa SMNI Foundation. Pero sa totoo lang po, napakasarap po na tayo ay magbahagi ng tulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon na wala na talaga iba tayong maaasahan, lalo na yung gobyerno. Kasi pag umasa tayo sa gobyerno natin, pag umasa tayo sa administrasyon ngayon, ay handa mo na ang 20 pesos per kilo ng bigas sa bulsa mo. No? So yan, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.